Sa likod ng bawat kalsadang ating tinatahak, may mga kwentong hindi kailanman isinasalaysay. Isa sa mga kwentong ito ang buhay at kamatayan ng isang makapangyarihang opisyal ng DPWH, si Yusek Cathy Cabral. Isang babaeng inakyat ang rurok ng kapangyarihan, ngunit bumagsak sa gitna ng kontrobersya. At isang trahedyang hanggang ngayon ay maraming katanungan. Si Maria Catalina Cathy Cabral ay isang licensed civil engineer, akademiko at teknokrat. May master's at doctorate degrees, dating pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers. Isa sa iilang babaeng umabot sa pinakamataas na posisyon sa larangan ng engineering sa Pilipinas. Sa mundong dominado ng kalalakihan, si Cathy Cabral ay naging simbolo ng talino, disiplina at determinasyon. Noong 2024, itinalaga siya bilang Undersecretary ng DPWH o Department of Public Works and Highways na may hawak sa planning, public-private partnerships or PPP at malalaking infrastructure projects. Ibig sabihin, bilyong pisong pondo, flood control projects, roads, bridges at mega projects sa buong bansa ang hawak niya. Sa posisyong ito, hindi lang plano ang hawak mo, kundi kapangyarihan. Pero habang tumataas ang kanyang posisyon, mas lumalalim ang anino sa likod nito. Noong taong 2025, sumabog ang issue ng flood control anomalies. Bilyong pisong pondo, mga proyektong hindi malinaw kung saan napunta, mga budget insertions na hindi umano dumaan sa tamang proseso. Sa gitna ng investigasyon ng Kongreso at Senado, lumutang ang pangalan ni Yusek Cathy Cabral. May mga mambabatas na nagsasabi may mga hindi tugmang paliwanag. May mga proyektong kulang sa dokumento. At may mga tanong na hindi nasasagot. Hanggang sa dumating ang isang desisyon. Noong Setyembre 2025, nagbitiw siya sa Department of Public Works and Highways. Para sa ilan, ito ay pananagutan. Para sa iba, simula ito ng pagbagsak. Isa sa mga pinakatinatanong ng publiko ngayon, bakit nga ba nag-resign si Yusek Cathy Cabral sa kasagsagan ng kanyang termino? Ang kanyang pagbibitiw ay dumating sa gitna mismo ng investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Hindi ito ordinaryong resignation, hindi ito tahimik, at lalong hindi ito hiwalay sa mga pangyayaring bumabalot sa DPWH noon. Habang dinidinig sa Kongreso at Senado ang mga aligasyon ng budget insertions at questionable flood control allocations, ang pangalan ni Cathy Cabral ay paulit-ulit na nababanggit. Sa mga pagdinig, may mga mababatas na nagsasabing may mga proyektong biglang lumitaw sa budget, kulang sa malinaw na dokumentasyon, at hindi umano dumaan sa karaniwang proseso ng DPWH. Bagamat mariin niyang itinanggi ang anumang katiwalian, ang pressure, pampolitika at personal ay lalong tumindi. Dito nagkakahati-hati ang opinyon ng publiko. Ang resignation ay hakbang ng pananagutan, isang paraan upang hindi maapektuhan ang institusyon. Para naman sa iba, isa itong pag-iwas sa mas mabigat na pananagutan o pagtatangkang humiwalay sa lumalalang iskandalo. Ngunit ang malinaw, hindi basta-basta nagbibitiw ang isang undersecretary, lalo na kung wala siyang kinakaharap ng mabigat na krisis. Sa mga pahayag na lumalabas, walang tahasang pag-amin ng pagkakasala, walang malinaw na detalye, walang kumpletong paliwanag. Isang resignation na iniwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang pagbibitiw ni Cathy Cabral ay hindi hiwalay na pangyayari. Ito ay bahagi ng mas malawak na kwento. Isang kwento ng bilyong-bilyong pisong pondo, mahihinang safeguard at isang sistemang matagal nang sinusuko. Kapag ang isang opisyal ay umalis ng tahimik, ang katotohanan ba ay sumusunod o naiiwan? Disyembre
18, taong 2025. Isang malamig na gabi sa Cannon Road, Benguet. Kasama ang kanyang driver, bumiyahe si Cathy Cabral patungong Baguio. Ngunit ayon sa ulat, humiling siyang ibaba sa isang liblib na bahagi ng kalsada. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Isang oras ang lumipas at ilang oras pa nagsagawa ng search and rescue hanggang sa matagpuan ang kanyang katawan. 20 hanggang 30 metro sa ilalim ng bangin, malapit sa Bude River. Madaling araw ng Disyembre 19, idineklara siyang patay. Unconscious and unresponsive by Bude River at Cannon Road following hours of search by her driver on Thursday night, December 18. Cabral was being linked to flood control irregularities. Physician Gian Francis Salinas declared dead at 12:02 a.m. on Friday, December 19, after Cabral's body was brought up from the river by first responders around 12 midnight. Cabral's driver, Ricardo Botos Hernandez, informed the police that he was driving his employer down Cannon Road from Baguio to La Union province when she decided to disembark. He said Cabral asked to be left alone at Purok Parangal at 3 p.m. on Thursday. This section of the zigzag road is within the jurisdiction of Tobactown and Benguet. Subalit may mga tanong sa kabila ng kamatayan. Iniutos ng Ombudsman ang preservation ng kanyang mga gamit. Hudyat na ang mga investigasyon sa flood control scam ay nagpapatuloy. Pero para sa publiko, hindi doon nagtatapos ang kwento. Bakit siya humiling na bumaba mag-isa? May kinalaman ba ng matinding political pressure? Ano ang laman ng kanyang cellphone at mga records? At sa social media, hati ang opinyon ng bayan. Trahedya ba ito ng isang lingkod bayan o bunga ng sistemang matagal ng bulok? Ang kwento ni Yusek Cathy Cabral ay kwento ng talino, ambisyon, kapangyarihan at pagbagsak. Isang paalala na sa gobyerno, ang kalsada patungo sa kapangyarihan ay madulas at ang pagbagsak minsan literal. Sa dulo ng lahat, hindi na mahalaga kung gaano kataas ang iyong naakyat. Dahil sa isang iglap, ang kapangyarihan ay naglalaho. Ang pangalan ay nababahiran at ang katahimikan ay nagiging hatol. Si Yusek Cathy Cabral, isang babaeng humawak ng bilyong-bilyong pondo. Ngunit sa huli, wala ni isang tanong ang tuluyang nasagot. Aksidente ba ang lahat? O ito ba ang presyo ng pagsama sa isang sistemang matagal ng bulok? Kapag ang katotohanan ay natabunan, ang konsensya ang unang bumibigay. Huwag nating hayaang maging isa na namang pangalan sa listahan ang kwento ito. Ang hustisya ay hindi dapat mahulog sa bangin. Ang tanong ngayon, hindi na lang kung paano siya namatay, kundi kung malalaman pa ba natin ang buong katotohanan. Kapag ang ebidensya ay hindi na mabuksan, ang kasaysayan ay napipilitang manatiling kulang. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang investigasyon sa flood control projects ay hindi dapat mamatay kasama ang isang pangalan.